na yung weigh-in ni Arthur Beterbiev and Dimitri Bivol and Janril Cuadro Alas, Casimero and Saul Sanchez mga boss. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Pero una natin pag-uusapan mga boss yung kay Casimero. Kasi merong issue ngayon si Casimero and bad news para kay Champ Casimero. I think mahihirapan siya dito sa timbangan pa lang mga boss, no? Pero nabalitaan ko naman na matutuloy daw yung laban. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. Welcome back to my channel. Eljun nga pala ang tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sports and entertainment locally o internationally. Kung bago ka pa lang, like, share, follow me para palagi updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports, boxing, MMA, arm wrestling at iba pa. So eto na nga mga boss, no, nabalitaan ko na si Janril Cuadro Alas Casimero ay tumimbang po ng sobra sa 122 pounds. O ibig sabihin, nag-overweight po ito mga boss ng 1 kilo. Ngayon, binigyan si Casimero ng 2 hours, no, para makuha ulit yung timbang. So hindi na siya dumating, wala na siya sa press table mga boss, no. So siya lang yung kulang doon, si Casimero. Andun si Saul Sanchez, co-main event, no, Uguni, Nitumbua at saka yung ibang undercard. Si Casimero wala. Ngayon, nabalitaan ko na na-disappoint daw itong si Saul Sanchez dahil sinabi niya nagpreparado daw siyang pumunta doon sa Japan and handang-handa siya lumaban kay Casimero. 10 rounds yung kanilang laban, and ngayon alaman niya na overweight yung makakalaban niya. So I know yung ibang mga boxing fan hindi maintindihan to mga boss, but pag sinabi kasing professional boxer, no, I'm a fan of Casimero mga boss, kaya nga may picture tayo, pero real talk to mga boss, no, I'm a fan of Casimero, pero magsasabi tayo ng totoo dito, no. Suportahan natin si Casimero mga boss, pagdasal natin na hopefully ma-okay to lahat, no, and makuha niya yung saktong timbang. Pero yun nga, tuloy pa rin naman yung laban. But unprofessional po kasi mga boss na meron kayong timbang kagaya ng ginawa ni Ryan Garcia kay Devin Haney, di ba? Naging unprofessional siya kahit nanalo siya, na-knockdown niya sa Devin Haney. Ayon mga boss, suspended siya ng ilang taon, and ngayon sasampahan pa siya ni Devin Haney. And ngayon, naibalik pa yung undefeated na record ni Devin Haney. Kahit pa sabihin natin, natalo nga, pero mali pa rin mga boss kasi lumagpas sa pinagkasunduan na timbang. Once na lumagpas ka sa pinagkasunduang timbang, maiisip ng mga promoter, ng mga manager at ng kalaban mo na unprofessional ka, hindi ka nagfo-focus, hindi ka dedicated sa trabaho mo, sa craft mo na bilang isang boxing hero, no, professional boxer. Like Arthur Beterbiev, di ba? Tumibang si kanina si Arthur Beterbiev ng 174, di ba? Same sila ni Dimitri Bivol. So pasok sa 175 na limit ng light heavyweight division. So yun, sakto yun kasi meron silang conditioning coach and nutritionist. Ngayon si Casimero mga boss, actually sinabi ko nga before na kailangan talaga ni Casimero ng conditioning coach, nutritionist. Pero siyempre wala tayong magagawa kasi kampo nila yan. Andun yung kapatid niya. Nagpakita naman sila ng magandang training, ng video na shredded sila. Pero yun nga, pagdating sa timbangan, nagkaroon, sumablay po si Casimero. Kahit pa sabihin natin, susuportahan ako guys, suportahan ko pa rin si Casimero. Kahit overweight mo siya ngayon, lumaban siya, ang support ko sa Pinoy pa rin, no. Pero yun nga, magsasabi tayo ng totoo dito na nag-overweight si Casimero talaga mga boss, and iisipin ng mga promoter, ng mga manager na unprofessional yung ginawa niya kasi hindi siya ready para sa timbangan para lumaban kasi nga siya yung main event. So dapat yung main event ready sa timbangan, hindi lang sa labanan. So ngayon, ang balita ngayon mga boss, pinagbigyan daw nila si Casimero. Second attempt niya ngayon is 123 pounds, no. So okay sa kanila yun, pero yun nga ang gusto ni Saul Sanchez na kung matuloy man yung laban nila, ipagmumultahin niya si Casimero and merong rehydration clause mga boss, no. Kailangan daw 128 pounds lang sa araw ng kanilang laban si Casimero. Bawal siyang lumagpas doon. Mahirap yun mga boss kasi kakain pa si Casimero, mapipiga si Casimero dito kasi bawal siyang lumagpas doon sa 128 pounds sa araw ng kanilang laban. Mahihirapan talaga dito si Casimero. Ipagdasal natin na ma-okay siya dito, and sabi ko nga, pamumultahin daw siya, pababayarin daw siya, and magsusuot pa daw siya dapat ng malaking gloves dahil sa nangyari. So ngayon, ang ibig sabihin nito mga boss, anong mangyayari dito ngayon? Well, kung sabihin natin manipis, maliit yung gloves ni
Saul Sanchez, so may chance siyang masaktan talaga si Casimero. And yung kay Casimero, kahit malakas si Casimero, kung malaki yung kanyang gloves, pwede niya namang talunin, maybe mga boss, sa points. Pero kung malaking gloves, mahirapan siyang pabagsakin, patumbahin si Saul Sanchez dito. Pero yun nga, suportahan pa rin natin si Casimero mga boss. Ay no, pagsubok to ni Casimero, kailangan natin siyang suportahan mga boss, kahit nagkaganito, no, kasi Pinoy pa rin si Casimero, no, lahat ng tayo nagkakamali, no. Pagdasal natin, and good luck kay Champ Casimero sa laban niya, and kung matuloy man to, I don't know kung ano yung next step nila, no, ng kanyang kampo. Dapat talaga kumuha na sila ng conditioning coach, nutritionist, di ba, kampo ni Casimero. And dito pa rin naman ako mga boss, ibabalita ko pa rin yung katotohanan, and susuportahan ko lahat ng mga boksingero, especially Casimero. Idol ko pa rin naman si Casimero kahit nagkaganon. So, and yun nga, kay Artur Beterbiev and kay Dimitri Bivol, sakto yung kanilang timbang, no. And ito na nga, magkakaroon din naman ng, siguro mga boss, hindi 100% si Dimitri Bivol sa laban nila, dahil nagkaroon siya ng issue sa kanyang wife, no, ex-wife. So, yung nga sinabi ng kanyang ex-wife sa ipinost sa social media na ang suporta niya is kay Artur Beterbiev, kasama yung kanyang mga anak. Kay Artur Beterbiev sila susuporta sa laban ni Beterbiev and Bivol. So maybe magkakaroon siya ng mental problem dyan. Ewan ko mga boss, and hopefully wag naman sana, no, para pantay yung kanilang laban. Prepared si Artur Beterbiev, sabi niya, be ready, di ba? So sakto yung kanilang timbang. And so bukas laban na mga boss. Sa mga nagtataka ano bang oras yung laban o nalilito, madaling araw, 4 AM to 6 AM bukas, yan kay Casimero sa hapon, no. Para sa akin, yung mananalo sa laban na to is si Artur Beterbiev pa rin, dahil hindi lang sa masyadong malakas, master siya ng manipulation sa ring mga boss. Magaling siya maglagay ng traps, no, para mapasunod niya. Hindi siya nawawala sa momentum. Kaya niya maging unpredictable habang nagiging puncher, no, nagiging boxer puncher si Artur Beterbiev, and very tough. Pag bumabagsak, mas lalong lumalakas pag tumatayo, and mas eager siyang pabagsakin yung kalaban, naging mas malakas siya. So strong mentality nga, and undefeated record, diba? So Bivol in and out, side by side movement. Magkakaroon to talaga to ng bagsakan dito, abot ng 12 rounds, maybe 8 to 11 rounds may babagsak dito. And I think Artur Beterbiev yung mananalo bukas. And yun lang mga boss. Casimero, suportahan pa rin natin si Cuadro Alas Casimero, kasi pagsubok lang to, and I know marami pang ibang laban na darating. And yun lang, like, share, follow me, salute, peace out.